Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 25 makalis ang alas 9. Ang Ciudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa kabus pong mga parantabay kang programang Ang Ciudadano. Aldaw po niya ng Friday, petsa katapusan, 31 October 31, 2025. And desperas po kan kaldawang kan mga desperas po All Saints Day. Okay. Pero may ribanan po kita ning sa laog ning sarong oras. And sa tuya pong tutukaron mga issues sa nasyonal as in sa lokal. And bago yan po magpadagos kita kan sa tuyang programa, paabutan ko po ning maray na aga. Maugmang aldaw ang sa tuyang amigo si Shemens, si Doc Shemens Padi. Good morning, and kay Doktora Good man, naghanap ako ning reseta, inapudan ko si Doc, pinaagi na lang sa Messenger, kaya Padi, thank you so much, makonsilo ta pag-abot ko diyan sa Sarong Pharmacy sa ining Watson, dahil na ko hinagadaan, dahil na naghagad, diba sa mga medyo mga marayman, aramaninda na regular tampig babakal. So, salamat dyan sa outlet kan Watson. Good morning dyan sa mga, kipati, para daog tayo dyan sa magurin niya dyan sa Magaraw, saro siya dyan sa assistant pharmacy, And, syempre, paabutan tang maray na aga, isitong mga naging bisita, i-design inaugurasyon kayo ng bagong bar, hindi po sa sa may katain mi lang na hotel. And actually may kaulay ako, dahil ko aram na kuyang palan blessings, kaya palibasa mga midbidta dago sa kitang naimbitaran. So, good morning kay Mr. Alan Ku and sa staff, kan Avenue Hotel. Good morning and congratulations, And sa mga bisita, nagkairil kami. Judge, good morning. Si Executive Judge Formaran, Pablo Camillan Formaran, sa tuyang Executive Judge. Good morning, Judge. And ki Nene, sa RTC po yan, Everybody, let's go to the gate. Sa kuyang kaibanan sa KBP, si SM Mape, Madi, dahil takalan na kung saan ka na nakarabag subagi. Yaw, pagkatapos pala naglaw ka na duman sa bagong bar, puro maray-maray na duman kamugtakan mo And siyempre kay Pading Bob Di Vera, and kay Kit, si Kit supervising Central Bank of the Philippines, si Kit, maray na ka sa imo, And kay Marisang Monasterio, kay Jennifer, sabi mi, Jennifer, pagka-erlingan mi ng halawig pong panahon kami ni Jennifer.
na nagkairilan. The last time na nagkairilan kami po na Jennifer, kaibanan ko pa po itong the late Congressman Louis R. Villaforte, nagkarakam po kami na bus, kaibanan sa Jennifer, duman po sa Pakul, itong bagong restaurant naman, sa may Carolina, kaibanan niya si agom niya, kaya palang tayaon sa Amerika sinda, kapupuli pa lang. Kaya, amiga, maray na aga sa mo. Amerikano po ang agom niya, maugmaman, mes ko, maluya-luya na si sayang agom. Still, yaon pa man, Duman pala nagpabulong sa, Amerika, And masiram pagkakat, masiram tong lechon ninda, mayong sauce, And siyempre, first time kong mamet si representative ka na ang probinsyano, Ini yung si Congressman De Los Santos kasi mga pag-iriban niya mga taga-Albay. Good morning po, sa iba pa mga bisita, good morning. Una, medyo na haloy-haloy ka naman sa Banggi, Anyway, ang unyang pong aldaw, yun po ang talagang puspusa na paglinig, pagbisita naman sa mga puntod, kasi na mga padangat sa buhay, and sa aga po kaaldawan kan All Saints Day. Pirang aldaw ta po, pikapaginulo ang sa to yung mga parahinanyog, mag-observe kan mga regulasyon sa laog kan sementeryo, mag-observe kan piglatag na polisiya kan city government, kas asin kan manunungod na mga stakeholder sa mga ining kaaldawan na ini. Sa aga po yan, ini man ang kaaldawan kan mga paratindang burak saka kandila, Uy, sabi ka tong nakaulay min para tindang kandila, nakaka 14,000 da sinda. Pambiro man talaga yung kandila na yan, 14,000 man da ang didilin sa ninda dyan sa laog ng duwang aldaw. So, siguro sobra pa. Basta dahil ang pagkuha ng itong mga kandilang matataba pa, may kalayo pa, patapuso mo na maubos, kung kabangaan pa sana, pikukuha na, tutunawon na, Bueno, bago po kita duman sa tuyang issues, sudma mga tugang, inapudan ako ni kansatuyang Sarog Station Manager, nakabalit sa KBP. Ito pong manunungod Oka na insurance kan lambang na miyembro na accredited kan KBP. Okay. Iyan po, 100,000 man po yan. So sabi ko, dako lang bagay na ini na maproseso, tangarig ma-receive man kan mga ma-receive kan compulsory hairs ni Oka. Tas si Oka po kay nagadan soltero. In other words, mayo siya po ning beneficiary. Sabi mi, pag-aro kayan, ang beneficiaryo kayan, so sa iyang pamilya. Kung buhay pa si magurang, tapos yung mga tugang, iyan po ang magiging beneficiaries, Alagad kang kami po nagkurulay na duman sa Manila through telephone. Nakaulay ko si Ma'am Agnes. May problema kitang na-encounter may contestability period po ng 2 years. O si Uka kulang pa. Kaya medyo masakit-sakit na mabayadan si Uka kan sa indang benefits. Kaya nga nagkaigwa kaming dikit na pag ara-argumentuan, kundi talagang
nagpirma po kaya ang KBP National duman sa insurance company na ang contestability period 2 taon. So, kaya sa tuwing mga pag-iriba, dapat magmaot kita na ang sa tuya pong membership, dapat mag-lapse mga 1 month pa before kan expiry kan sa tuyang accreditation, mag-renew na po kita, taarog ka ini. Gulpi po mga miyembro kan media na medyo daipig swerte, di po nakakururo, ninghuli kayo sa pulisiyang iyan. So, medyo mamuramundo yan, Pero, so, man, nakapod girare sa kuyaw na kami naman sa okasyon. Siguro na medyo araman nila na nag-isip-isip man. Ang sabi niya chairman, mag-submit lang girare nga si Mr. Oka Ismenda ng itong mga requirements, ID, so accreditation. Tangari nga, itry ta po girare nga maproseso naman sa insurance. Sabi ko, sige, ang importante niya ako sa kuya, simbagan kami. Kung dahil mapoproseso, simbagan po kami ng black and white kan insurance. Tangarig, malinaw man po sa mga pag-iriba kang KBP. Pero soon may mga abogado naman, Attorney Alex Areola, si IBP Chairman, President kan IBP Kamsur, yaw po naman. Ang kadakli talaga pala ng mga insurance, may contestability. Bang araw kan mga auto, pag nagpag-insure ka mo yan, nagbayad ka ng premiums, kung atsan, minsan may policy mo, kung nakabayad ka na, paid ka na, kung na gasgasan ka dyan, automatic, simbago na po kan insurance. Hindi pa lang sa tuyang, insurance sa mga accident and death, may contestability period na 2 taon na Kaya hopefully, pero kung araw po kaya na iyan ang talagang sedang policy. Talagang garuma po kitang piglalauman, kaya kami po nag-iskusar na lang na makalipom po kami makaliko po kami ning kadikit na sintimos parang pagduman mi po sa Lunes, pagbilar mi lumang kioka, wala mo kami daradaraning para sa sayang pamilya. Medyo araw mo bako man to maswerteng akin ito. Medyo tritika po man to. Talagang sabi nga ni kaya kadakling miyembro kan pathetically nag-struggle sa saidang day-to-day na pagkabuhay, Yan po ang buhay media, Mga sursurti na lang si mga well-off. Pero kadakli, sabi yung tang 70%, talagang nag-aasa lang po talaga sa sadit hababa na sweldo, Kaya si mga ibang nag-efforts araw kay Miss Gumabaw, may nagpaisin na may ipapadara po ang DSWD again kay Oka. Siguro po mga isjul man yan, mga 10K man yan. Kaya salamat Mads, sa sebong efforts talagang dapat sa mo ilag sa maray na pedestal sa DSWD. Pag abot sa media, pirmi ka. Dahil palang nalo, nagpa-process si Gumabaw, si Miss Gumabaw ning Parakioka sa St. John. Inaabot man, gano'n nakaparilis man tong 8 or 10,000. Kaya, again, thank you so much. And si Tonet, salamat. Yung man nag-effort yan sa provincial kamang kay Colonel Olalya. At si Oka po kaya sarong opisyal dyan sa Camarinesor National Police Press Corps. Kaya nag-effort man.
Kanainot, nag-effort na po sa PD, ano? Nagpadara na po ng ayuda. Kabali pa ang ambulansya. Kaya, PD, mabuhay ka, PD, and more power sa imong, ano. Sana, nagkakapira pa ang mga provincial na directors na arog sa imo, ano. And kami naglalaom na por dahil sa maray na iba ni Oka Ismenda. Sa hiling ko po mga tugang gulpi pa man na malili kung ning medyo dikit na kontribusyon parang makaabot man sa iyang pamilya. Kaya thank you. Yan ang sa inyong thank you. Di ka man eh. Talagang pinatutuanan mo tong sabi mo sa Facebook na ma-sign up ka na. Pambirang akin eh. Pero maski po arrogant kaya si Oka mamimiss mo. Kada Desyembre pagkatapos hindi kan dekorasyon po sa BBS station, dumaan na po yan napakare sa Harumi kan sa muyang Christmas saka itong mga bele na Dracula ano. Kaya pambira ka ano. Kaya ang masasabi mi kasay mo minsan mayo ka na you will always be written in our hearts. Na ka naging party kan sa muyang profesyon ano. Lalo na sa BBS, DWLB FM. And sabi nito, dahil mo kaming ikapamati. Dahil ka ngayon boy magpamati ha, ika ngayon Oka. Ayo kata kami kung sa buruntulan labang kami ano. Pero yan mga nakakaparong kanggaro mga parong kandila medyo sana ka ano aram ko happy ka sige mong isi ka yan ano. Takot si Yitbo ano. Ay, napangyayari. Sige napag-isipan kita steps. Ma-break po na kita. Mahanap po na po kita ng kadikit na minuto. Mabalik po kami for a while. Ang Syudadano. Okay, balik po kita sa programa ang Syudadano. Oras, it's 47 minutes after 9 in the morning. And balikan ta na po itong sa tuyang issues ano, Sudma. And na pag-ulayan po ni Jonel, si partner Jonel, ini pong manunungod naman sa affidavit. Ano? Ito po ni Orly Gutesa, ano. And Sudma ipinalos na po kan Regional Trial Court kay Executive Judge Zizo na fake ang sa iyang affidavit ay itong mga material facts ito pong notarial niya. Sabi naman nag-submitter po ang National Bureau of Investigation na naging basehan po kan korte maliban po naman sa ibang ebidensya. And so NBI pong question documents ipinaluwas duman kan NBI na ang laboratory comparative examinations conducted on the specimen submitted using stereoscopic microscope videos spectral comparator forensic image analyzer magnifying handledge and photographic enlargement revealed that the existence of significant fundamental differences in handwriting
characteristics. So, iyan pong bagay na yan, dahil na po yan pwedeng kontrahon o questionon. Tayo mismong ang NBI na po ang nag-examine. Ito pong nabanggit ko, namang lain-lain na proseso, ito pa ang ginamit, and iyo po ni ang nagluwas sa examinations kan NBI. Bueno, Subanggi, Subanggi, nagpa-interview po iniyo si Mike Defensor, na in the course kan saya pong interview sa duwang darakulang network, he personally admitted categorically na siya po parte na nagtabang pagpreparar kan affidavit ni Gutesa. Okay. Number 2, ang hinahanap po si Gutesa po, pigsumpi na yan po kan Senate Blue Ribbon Committee, kan NBI, and kan DOJ, de po siya nagsipot. Okay. Muna po, hinapot po si Defensor, ang sabi niya, nasa kustodiya po kan Philippine Marines sa Port Bonifacio po yan, So, yan inassured niya na anytime na pagpigkaipo kan Senate o kan Regional Trial Court, si Gutesa, personally, maapir po si Ulrich Gutesa. Now, iyan po si assurance niya. In other words, may personal sang pagkaaram kunain si Gutesa. Okay. So, na pong Banggi, nagpalaos pong statement po ang Philippine Navy. Ang Philippine Navy po, ang Philippine Marines, na-underam niyan po kan Philippine Navy. Okay. Sabi po, kan spokesperson kan Philippine Navy, mayo po sa kustodiya kan Philippine Navy or kan Philippine Marines, ini po subject person na si Gutesa. Sayin ka na dyan. Ngunyan. Mr. Mike Defensor. Pinahimutikan po. Sabi po ninda, malinaw na ang armed forces po, especially the Philippine Navy, non-partisan, di po sila nagpaparabali-bali dyan sa mga bagay-bagay na yan. Tas sinda po, ang sa inda pong trabaho is to uphold the Constitution and to defend the duly constituted authorities na yun po ng Republika ng Pilipinas. Maya po silang intereses. Besides, mana po silang administrative custody dahil si Gutesa po nag-retire na sa Philippine Marines 2020 pa. So, in other words, treated po siya, he's an ordinary civilian. Ngunyan, anong pig-insist ko niya ni Marcoleta sa kanya ni Mike Defensor? Ano baga po ang sa indang intereses dyan? Hindi man si Mike Defensor, bigla sa naman nagtapsok. Ano baga ta ikang gayo ang pigdulok ni Gutesa? Pagka paingurag ng mga congressman. Pag ikapang gayo, pambira ka ba eh. And there is a legal principle which state that the one who introduced the falsified documents is the author of the falsified documents. Paano na yan? Tayo ka, inadmit mo na nagtabang ka, parti ka nagibo kan affidavit ni Gutesa. Dapat. Kaya Subanggi pong ultimong news, pinaluwas na duman na dapat po na imbestigaran na kan Department of Justice ini si Marcoleta saka si
Mike Defensor. Ano? Karon pati ura ko si Mike Defensor sa interview. Welcome. Pinapanito ko niya, welcome anytime. Sige ta, ilingon ta daw. Ano? Ika man bali-bali ka na kaya dyan atama kang kompromiso, pati lalaw ka sa kompromiso. Ngunyan, sige daw. Hilingon ta daw. Ano? Dahil po mabibilog ang kami mga Pilipino na para sa kasaraditan, gustong, gabos po kami arog kayan. Kundi kami, pigili mi ang tamang perspektibo kung saan kita malaog. Ano? Bako magpara, itapisaw ka dyan sa kontrobersiyang iyan. Nasarala man yan O i-contestar mo daw ang findings kat NBI. Sige daw. Pisar abogado ka. Ano ba ka sa mong ulterior motives? Taing gat-gatang kang gayo ki. Ikaman Kaya nga ako napapangisi na sabi niya naman sa interview, ako nga pagkagurang ko naman niya sa edad kong ini, ngunyan ko lang yan narama na ang 1 million equivalent to 1 kilo. Wow! O sige daw, kung magpakilo ko na yung 100,000, 100 na denominations, 1 million, sigurado ka 1 kilo pa yan. Kaman Sabi ko nga ano na kung hindi ka magpa-interview sa Ciudadano? Mapong kita sa 1 million. Si Say daw mapasubli sa tong 1 million. Na ipaparibayan tantigo 100 pesos ang denomination. Kikilo mi digdi. Electronic, Bago itong pangkilo sa orig, Electronic. Pangarig accurate. Aber daw kung iyan ang 1 million equivalent to 1 kilo. Ay, indaman sa imo. Pero mga tugang, maamay po kita. May natada pang 2 minuto. Alagad, medyo maamay po kita ta. Pero dahil ko naaligwin ko si sarong cellphone Iyo pati ito po si mahiwagang cellphone Ano? Yung malimaw sa tuyang Android, okay lang. Ano? Itong sa kuyang cellphone na salit, importanteng maray ito. Aram nindo mga tugang, importanteng maray ang telepono itong, itong pigpipindot sana. Madali po mag-delete ng messages. Iyan ang pinaka-importante. Madaling mag-delete ng messages sa cellphone. Siguradong na yan sa mga inbox or sa delivery reports. Anyway, mga tuga, mga chika-chika lang. And you want you to cheer you up, yung mga satuyang issues, Bueno, sa ngaran po sa kuyang pag-iriban, sa technical side, si Stephen Pabis, and sa samuyang management BBS DWLB-FM, kay Atty. Nelly Fabis Villaforte, and sa samuyang General Manager kay Miss Lorraine Villaforte Abunal. Hindi po si Bebot Kalyan sabing good morning, happy Friday, happy weekends, mag-iringat po kita, dahil po malingaw sa mahal na Diyos, basta bareta, sigurado. Ang Ciudadano. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap.
Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan, Gis.